Nako, heto na po mga kaubayan, breaking news, Mayor Isko Moreno bumaliktad na. Nako, yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga, bago po natin i-play yan mga kaubayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At unahin na po natin to mga karibin natin si Congressman Kiko Barsaga. Sabi po kasi dito ni Kiko Barsaga mga kaubayan, no? Bakit mas malala pa ang oil crisis ngayon kaysa sa COVID-19? Sabi niya po dito dahil may plano si President Duterte noong pandemic di puro impeachment. Di puro impeachment. Sa bagay mga kaubayan, no? Ngayon walang unity, no? Imbes na mag-focus sa oil crisis, kung ano-ano po ang inaatupag ng ating mga opisyal, mga kaubayan. So, kayo, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi po ni Representative Kiko Barsaga, no? Na dahil may plano si former President Duterte at ito pong si President Bongbong Marcos ay wala. Isa rin po sa nakikita natin mga kaubayan kung bakit nagkakaganito, mas malala pa ang oil crisis na ito. Ibiruin mo walang pandemic pero may nagugurgur po sa pamimigay ng ayuda, di ba? Ang nakikita ko po kasi dito mga kaubayan, dahil ang nakarang administrasyon po ni former President Duterte ay walang halong korupsyon, no? Talagang may malasakit sa taong bayan, hindi po tulad ngayon, nako po. Diba? Hindi po tulad ngayon mga kaubayan na grabe. Okay? Grabe po ang korupsyon, grabe po ang pananamantala sa kaban ng bayan. Ayan mga kaubayan. Ano po ang inyong opinion dyan? Pero eto, basahin po muna natin ang ilan po sa mga naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Tijo, ayan ilang bilyon naman po ang nagastos at nawala nung pandemic. Hindi po nawala, no? Sinasabi niya po, ilang bilyon naman po ang nagastos at nawala nung pandemic. Lahat po overpriced. Ang medical supplies, lumulobo po ang utang ng Pilipinas pero madami yumaman. Saan ka galing ng ano ang iyong basehan na sinabi mo lumubo ang utang ng Pilipinas tapos madami ang yumaman sa panahon ni former President Duterte dahil sa pandemic? Wala namang yumaman sa pandemic, di ba? Kasi kung may yumaman, may napatunayan ba kayo? May nakulong ba? Di ba? Wala. Dahil puro lang po kayo duda mga kaubayan, di ba? Eto ngayon, di ba? Eto ngayon may mga ebidensya, may mga testigo, mga karibin natin pero nagbubulag-bulagan pa rin kayo. No? Kung wag na nating subukan, baka mas lalong lumala di ba? Gusto ko sanang sabihin subukan nga natin magka-pandemic ngayon. Wag, mahirapan tayo, no? Baka magurgur tayong lahat mga kababayan kung ngayon magkaka-pandemic, di ba? Delikado, nako po. Okay? Sabi po dito, marami nang nagising, lumatag na yung mga ebidensya na pina-TRO ni Sara. Kaya mabait pa rin ang Diyos sa mga Pilipino. Ayan mga kabayan. Pakisuspend nga uli to. Nako. Ayan, galit sila kay BP Sara, galit sila kay Kiko Barsaga. Bakit? Nagsasabi po ng totoo di ba? Ganyan naman kayo, di ba? Pag nagsasabi ng katotohanan, gusto nyo isuspend, gusto nyo bigyan agad ng kaparusahan. Nako po. Nako. Sabi po dito ni Arnella, kasi may krisis na imbis unahin solusyon, impeachment pa din inaatupag. Correct. Past is past. Paano ka makamove on pag ang isip nyo ay in the past? Anong gusto mong gawin? Sabi po yan ni Francie, no? You know what? Hindi mo talaga maiwasang ikumpara ang administrasyong ito sa administrasyon ni former President Duterte, no? Kasi nasanay po tayo na walang corruption, no? Nung panahon niya. Ngayon, kaliwat ka ng korupsyon. Kaya, ay nako. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan sa sinasabi ni
Representative Kiko Barsaga. Just comment down below mga kababayan. At eto, pasadahan din po natin ito mga kababayan. Mukhang nagkakaroon na po ng laglagan. Ayan, si Speaker Martin Romualdez nilaglag na po ni Boying Rimulya. O ito po ang balita mga kababayan. No? Romualdez hindi pinayagang umalis ng bansa. Hindi na siya pinaalis. Hindi namin pinayagan na malift yung bulletin niya kasi nga naka-lookout order because we've been investigating actively. Baka hindi na bumalik eh. We don't want that to happen. Ayan. Kasi nga kakahuli lang daw kay Saldico mga kaubayan tapos biglaan naman itong nagkasakit si Romualdez. Ayan, mukhang nakikita na po natin na dahil doon kay Madriaga, eto, no, nadadivert na naman po nila yung issue ni Madriaga na walang credibility, no, si Madriaga, eto. Para maano naman tayo, dito naman tayo sa flood control. Pero kung talagang totoo ka, kung totoo ka talaga, Boying Rimulya, pag tinuluyan mo talaga itong si Romualdez, mga kababayan, talagang papalakpakan po natin itong si Rimulya, no? Kapag tinuluyan niya itong si Romualdez. Kapag lang naman, di ba? Kapag lang naman tinuluyan ni Rimulya itong si Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Leadership built on corruption may seem powerful yet truth in the storm that will expose, destroy, and ultimately reveal its evil. Ayan. Sabi po ni Kenneth, sure ka? O padrama lang? Ba yan? Ano sa palagay nyo? Drama lang kaya ito? Ni Rimulya, mga kababayan? Pwedeng drama nila yan. Good. Let's see if will not change the decision. We don't know. Maybe suddenly change. Baka mamalitahan yan. Baka gusto ng maleta, mga kababayan, di ba? Baka gusto po ng maleta, kaya ayan, nako po. Isa pa po, yan, isa lang po yan, mga kababayan, sa nakikita nating paglaglag kaya Romualdez. Pero eto, meron pang isa no? Eto po. Sabi naman po dito, news update, Ombudsman waiting for AMLAC to file freeze order versus Romualdez. Ayan na. Pati AMLAC, mga kababayan, ay gumagalaw na. Para may freeze order versus Romualdez. Buti sana kung i-freeze lahat ng ari-arian. Diba? Ano sa palagay nyo, ilalaglag na ba nila itong si Speaker Martin Romualdez or ito po ay isang malaking kadramahan lang? Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Kasi may something wrong talaga dito. Pero tingnan natin sa mga susunod na araw kung ano po talaga ang mangyayari dito kay Romualdez. Kasi magkakaroon naman po ng investigasyon, no? Pag uwi dito ni Saldico, I think, no? Pagkaharap-harapin daw ni BRC Chairman Lacson, no? Silang lahat. Malamang isa po dyan si Romualdez na maimbitahan, mga kababayan, at yan po ang ating inaabangan. Alright? Ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video pasok patungkol po ito kay Yorme. Bumaliktad na, mga kababayan. Eto na po. Na-interview natin si Yorme, si Isko Moreno. At maraming nag-react. May nag-react mula sa mga kampo ng Kakampuet, sa mga kampo ng Bangag, at syempre meron din sa mga Duterte supporter. Ngayon, pag-usapan natin, ano ba nangyari? Bakit ganun ang sagot ni Yorme? Bakit ganun ang kanyang naging tono at sinasabi niya? Alam mo, ganito lang po yan kasimple. Papaliwanag ko sa inyo para mas maunawaan ninyo. Kasi, bigyan natin ng konteksto ang lahat ng bagay. Sabi nga, di ba? Kailangan malaman mo ang konteksto para mas maunawaan mo yung mga nangyayari. Yan, si Banatbay, mga kababayan, dinedepensahan dito si Yorme. Si Yorme kasi, no? Parang sinasabi niyang good job yung ginagawa ngayon ni President Bongbong Marcos Jr., no? At wala siyang nakikita na nagtutukoy nga kay President Bongbong Marcos Jr. bilang mastermind. Ito, pakinggan po natin to. O di kaya, maunawaan mo ang isang libro, hindi pa pwedeng kukuha ka lang ng isang pahina at doon mo
babasahin at i-interpret mo na yon. Dapat you have to see the whole context of that book. Diba? Yung buong libro, kailangan malaman mo konteksto. Bigyan ko muna kayo ng isang maikling pagbibigay konteksto sa bawat tao na naandun. Una, sino ho ba yung tao na andun? Una, ito po yung Banateros. Yung mga Banateros, alam nyo naman po na kami po ay talagang solidong mga Duterte. Hindi nyo po mapapagkailayan. We love and we admire the Duterte brand of leadership. Ibig sabihin, solido po kami sa Duterte family. Bakit ko nasabing family? Kasi kahit po sa community ng mga Duterte supporter, iba-iba naman din po ang pananaw. Iba-iba din po ang masasabi nating katapatan. Meron dyan, hindi naman talaga totally tapat sa mga Duterte. Ito sila po ay tapat doon sa mga politikong sumusuporta sa Duterte. Pero meron din dan talagang solidong Duterte. Katulad po namin na nung 2022 election, nakinig kay Pangulong Duterte. Ano ibig sabihin yan? Kung ano yung sinabi ni Pangulong Duterte, nagtiwala kami. At hindi niya inendorso si Marcos, nagtiwala kami doon. Kaya kami nag-isko. Bakit namili kami doon sa mga natitirang Pangulo? Tinimbang namin. Ngayon, masasabi ba natin na kami po ay solidong isko niyan? Hindi po. Kami po ay Duterte. At alam po yan ni Yorme. Alam po yan ni Isko. Si Isko ay naging kaibigan na rin namin. Nakita rin naman niya sa amin yung loyalty sa mga Duterte at naging tapat kami nung kami nangangampanya para sa kanya. Kasi alam niya na kami po ay binatikos, kaliwat kanan ng mga napunta kay Bangag nung time ng 2022. Marami sa inyo nagalit sa Banateros, umalis sa aming channel ngunit bumalik dahil kami po ay nag-isko at hindi kami nagbangag. Ngayon, sino pa ang nandun sa studio? Walang iba kung hindi si Isko. Si Isko naman, never naman niyang kinlaim siya ay Duterte supporter. Never naman niyang kinlaim na siya ay DDS. Siya po ay may sariling partido. Siya po ay sarili. Sa katunayan, nung kampanya, tumakbo siya laban sa anak ni Pangulong Duterte. So meron siyang sariling community. Masasabi nating followers. Hindi ho siya Duterte supporter. Hindi rin ho siya Marcos supporter. Siya po ay sarili niya. Para sa sarili niya at sa sarili lang niya. Kasi nga, siya po ay may sariling leader. May sarili po siyang community. May sarili po siyang partido. So para siya sa sarili niya at doon sa kanyang Tapos, kasasakupan. Bigyan ko lang kayo ng konteksto. sige, Pangatlo, sino nandun sa loob ng interview ng Vox Populi. Pangatlo, yun po ay SMNI. Ano po ba ang SMNI? SMNI, although they support Duterte o Pangulong Duterte, but they are media. Ibig sabihin, naglalakad ng balita at katotohanan. Anong ibig sabihin yan? They have to be in the middle ground. They have, masasabi nating, hindi nagja-judge back at sila po ay pumapagitna. Kaya nga kung papansinin ninyo, kahit po si Tiangco na hindi naman Duterte supporter, kamag-anak pa ni Marcos, at alam nating may matinding allegiance sa iba, ay ini-interview po namin. Si Isko, alam din po nila na hindi naman Duterte supporter yan. Wala naman yan sa PDP. Bakit kami pinayaging interview? Kasi nga, so yun mga kababayan, paulit-ulit lang po yung sinasabi dito ni Sir Banat Bay, no? He is explaining the words, no? Kung bakit nila sinuportahan si Isko. Ang issue po kasi ngayon mga kababayan, no? Bakit sinabi po ni Mayor Isko, no? Ito para sa akin doon sa interview. Bakit sinabi po ni Mayor Isko na Marcos is doing a good job? Di ba? Tapos wala siyang nakikita maitusok. Excuse me po. Wala daw siyang makita na maitusok or ebidensya that makakapagsabi na si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mastermind. Pero taka lang, ikaw na nanonood ngayon. Base po sa mga nangyayari sa ating bansa, naniniwala ka po ba
doon sa sinabi ni Mayor Isko na President Bongbong Marcos Jr. is doing a good job? Diba? Okay. Ako hindi po ako naniniwala. Tingnan nyo naman, problematic country tayo ngayon. Diba? Pangalawa yung sinabi, na wala siyang makitang ebidensya na magturo na si BBM ang mastermind. Pero nagsalita na po si Masaldico. Si Romualdez at si BBM ang itinuturong mastermind. Diba? So, sa bagay, hindi pa naman umuwi dito si Saldico para mag-under oath. Pero sabi nga ng ating mga kababayan, whether or not mag-under oath si Saldico, yun na yun eh. Diba? Sinabi niya na ang katotohanan doon sa kanyang videos. Yeah? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below at syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-share na rin po ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.